nangyayari sa atin, lagi tayong may pag-asa sa buhay. Amen. Kaya po sa araw nito mga kapatid ay pag-aralan po natin ang isang katuruan na binigay ng Panginoon na ako po ay naniniwala na ito yung isang pagpapagiging pagpapala sa bawat isa. No? Alam ba natin, mga kapatid, kung bakit tayo ay nilikha ng Diyos at ngayon ay nabubuhay dito sa mundong ito? Ang Diyos po ay may gustong gawin sa buhay ng bawat isa sa atin. Alam po ba natin yon? Amen. Hallelujah. Subalit, alam din po ba ninyo kung ano ang gusto ng Diyos na mapapasa ating mga buhay? At alamin natin ang sekreto ng salita ng Diyos tungkol dito. Oh? Sabi po ng Jeremiah, chapter 29, verse 11, napakagandang talata mula sa Bible. Sabi po dito, ako lamang ang nakakaalam ng mga kalukhalang inihanda ko para sa ikabubuti ninyo at para dulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap. Kaya nga po ang ating pag-aaralan ngayon ay may pag-asa tayo sapagkat meron tayong Diyos na nananahan sa ating mga buhay. Can you say amen? Hallelujah. At mga kapatid, marami pa rin sa mga tao ang alam na ang panukala ng Diyos sa kanilang mga buhay, subalit hinahayaan pa rin nila ito na maging malabo at halos din nila makita. Kaya sa ating buhay, mga kapatid, sa ating pagkakatawag, alam po natin na may pinapagawa ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Subalit minsan, hinahayaan natin na ito'y maging malabo sa bawat isa sa atin. Sabi nga nung pinag-aralan natin nung last week, tayo po'y itinutulak na ng Diyos sa gawain niya. No? Tayo po'y itinutulak na ng Panginoon para tayo maglingkod sa kanyang ubasan. Subalit minsan, pinapaging malabo pa rin natin ito, kaya hindi natin ito makita sa ating buhay. Subalit mga kapatid, meron ako magandang balita para sa atin. Nababago po ang ating buhay kapag ang banal na Espiritu ay nagsimulang buksan ang ating mga mata sa katotohanan. At ang araw na ito, mga kapatid, ay pwedeng maging araw na kung kailan ang ating buhay ay babaguhin na ng salita ng Panginoon. Handa po ba tayo pabago sa Panginoon? Amen. Hallelujah. Tandaan natin mga kapatid, ang Diyos lamang ang nakakaalam kung ano ang mabuti at makabubuti para sa atin. Ang katatayuan natin sa buhay ay hayag sa Kanya at wala tayong maitatago. Lahat ng bagay ay alam ng Diyos. Sabihin mo nga sa katabi mo, lahat ng bagay alam ng Diyos. Amen. Hallelujah. Wala tayong maitatago. Kahit magtago nga tayo sa ilalim ng lamesa o sa loob ng cabinet, makikita pa rin tayo ng ating Panginoon. At hindi siya nandoon sa langit upang pagmasdan o tingnan lamang ang ating kalagayan. Gusto niyang ibigay kung anuman ang ating mga needs sa buhay. No? Gusto ba natin ito matanggap mula sa Diyos? No? Amen. Paano ito mapapasa atin? Tingnan po natin. Unang-una, kailangan tayong ipanganak na muli. No? Kailangan natin ilagay ang ating buhay kung saan ay makikilala natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas sa ating buhay. At manampalataya tayo sa Kanya para sa ating kaligtasan. Hanggat hindi ito nangyayari, hanggat hindi natin kinikilala ng totohanan ang Diyos, mga kapatid, ang ating mga matang espiritual ay mananatiling bulag. At ito nga yung ating kalagayan bago tayo naligtas, di po ba? Kaya kailangan tama ang ating kaligtasan. Tandaan natin na magdesisyon tayong maligtas. Gumawa ang Diyos ng mga bagay para sa atin. Pinagkaloob niya sa atin ang banal na Espiritu at ang banal na Espiritu ang tumutulong sa atin at gumagabi ngayon sa ating bagong relasyon. Kaya ipagkatiwala natin ang ating mga sarili upang makinig sa banal na Espiritu habang tayo ay nananalangin, nagbabasa ng kanyang salita, at habang tayo sama-samang sumasamba kasama ang mga kapatiran. So sa buhay natin, nagtanggapin natin ang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating mga buhay. Alam natin na ang banal na Espiritu ay ipinagkaloob sa atin ng Panginoon upang siya ang gumabay sa lahat ng ating mga gagawin sa ating mga buhay. Pangalawa,
mamuhay tayo na may tunay na pagsunod sa Diyos. Na maging Kristiyano na tayo. Kung gusto nating malaman at maunawaan kung ano ba ang kalooban ng Diyos para sa ating mga buhay, kailangan tayong mamuhay sa pagsunod ayon sa natutuhan natin mula sa salita ng Diyos. Do you agree with me? Tanging sa salita ng Diyos lang natin matututuhan kung paano tayo mamumuhay sa pagsunod sa ating Panginoon. Kaya dapat tayo lagi natututo sa Kanyang salita at hindi tayo dapat huminto sa pagsunod kung ano ba ang sinasabi sa atin ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay hindi itinatago ang Kanyang kalooban para sa atin. Ang gusto lang ng Diyos, hanapin natin siya ng buong puso. At ang salita ng Diyos ay nagsasabing, ibibigay niya ang lahat ng ating mga pangangailangan sa ating mga buhay. Sa katotohanan nga, ang sabi sa Bible, Mateo 7:7, humingi kayo at kayo bibigyan. Umanap kayo at kayo makakasumpong. Kumato kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Verse 8, sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakakasumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakato. Kaya kung minsan, iniisip natin, bakit kaya hindi tinutugon ng Lord ang aking kagustuhan? Eh baka naman hindi ko humihingi. Bakit kaya ang Diyos laging parang nakasara ang pinto sa ating buhay? Eh baka naman hindi ka kumakato. Eh bakit kaya ang Panginoon parang hindi ko nararanasan sa aking buhay? Hindi ko nasusumpungan ang kapangyarihan ng Diyos sa aking mga buhay. Eh baka naman hindi natin siya hinahanap ng totohanan. So tayo mga Kristiyano, mga kapatid, dapat po lagi natin hinahanap kung ano ba ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. At pwede natin malaman na ang plano ng Diyos para sa atin ay napakasimple bilang tagasunod ni Kristo. Tayo po ay tinawag. Naniniwala po ba kayo doon? Sino ang mga tinawag ng Diyos? Amen. Amen. Inatasan. Di po ba? At inutusan upang maging gaya ni Kristo. Hindi lang nga tayo inutusan eh. Di ba pinag-aralan natin last week eh. Itinutulak pa nga tayo ng Panginoon eh. Di po ba? Tinawag tayo, inatasan tayo, at tayo pilit ay tinutulak na ng Diyos. Kasi minsan parang may pagkit ang inyong mga puwet diyan sa iyong pinakaupuan. Kaya ang Panginoon, ang gusto ng Lord, maging gaya tayo ni Kristo na patuloy na sumasamba sa ating Diyos Ama. At ang Espiritu ni Kristo ang magiging ebidensya sa ating buhay, sa ating pananalita, sa ating mga gawa. At ang kapangyarihan ng Diyos ay makikita mula sa atin at nakikilala ng mga tao na tayo nga ay naiiba. Tandaan natin, tayong mga Kristiyano, malaki ang pagkakaiba natin sa tao ng sanlibutan. Bakit? Sapagkat narito ang Panginoon sa ating buhay, sa ating puso. Sapagkat bilang tinawag at pinili ng Diyos, may pagbabagong anyo sa atin dahil kay Kristo na naninirahan sa ating buhay. Can you say amen? Amen. Sabihin mo sa katabi mo, may pagbabago na tayo. Amen. Hallelujah. Kung magtatalaga ka o tayo sa ganitong uri ng pamumuhay, ang Diyos ay gumawa ng maraming mga pakinabang. No? Kung merong pagbabagong anyo sa ating buhay, maraming pakinabang sa ating buhay na ginawa ang Diyos. Unang-una, ang ating pagbabagong anyo ay magbibigay ng kahulugan sa ating buhay. Tayo nilikha upang magkaroon ng kahulugan ng ating buhay. Hindi tayo nilikha ng Diyos para ang ating buhay ay mawalan lang ng kabuluhan, no? Dito sa mundo. Tayo nilikha upang magkaroon ng kahulugan ng ating buhay. Kapag ang buhay ay may kahulugan, magaan ang buhay. Di po ba? Dahil kay Kristo na nasa sa atin. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, may kahulugan ba ang buhay mo? May kahulugan ba ang buhay mo? Amen. Amen. Sapagkat kung may kahulugan ang buhay natin, magaang ang pamumuhay. Di po ba? Dahil si Kristo ay nasa sa atin. Meron nga po isang ilustrasyon. No? Meron po isang lalaki, 20 years old, na sumulat na ganito. Nararamdaman ko ako isang bigo. Dahil meron akong gusto na hindi ko alam kung ano ito. Eh bakit kaya? No? Dahil, tandaan natin mga kapatid, kapag wala ang Diyos, ang buhay ay walang direksyon. No? At kapag walang direksyon, hindi natin alam ang ating daraanan. Di po ba?
May tao ba na nagsabi, pupunta ako ng Tokyo, hindi ko alam ang daraanan. Nagpatuloy. Subalit siya ay naligaw. Ang buhay natin, kapatid kaibigan, kung hindi natin alam ang direksyon na ating patutunguhan, sigurado tayo ay maliligaw. Sabi ng iba, ay may nabi. Kung hindi ka marunong mag-set ng nabi. Amen. Dahil kapag may Diyos tayo, ang buhay natin ay may direksyon. Kung kaya't ang buhay ay mawawala ng kahulugan, at kapag walang kahulugan, ang buhay ay walang kabuluhan, o ang buhay ay walang halaga, o pag-asa. Naniniwala ko ba kayo doon? Sabi mo na sa katabi mo, may kahulugan na buhay ko. Kalugo na po. Sabi natin, oy, may kahulugan ka ba? Amen. Kaya nga po, ang malaking trahedya ng buhay ay hindi ang kamatayan, no? Kundi ang buhay na hindi sumusunod sa salitaan ng Diyos at sa kanyang kalooban. Sabi nga po ng Jeremiah 29:11, ako lamang ang nakakaalam ng mga panukalang inihanda ko para sa ikabubuti ninyo at para dulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap. Sabi mo sa katabi mo, may pag-asa ka na. Kung malungkot, no? Ang ating pagbabagong anyo ay magpapagaan ang buhay natin. Kapag alam mo na may direksyon kang sinusunod, malalaman mo agad kung saan ka pupunta at ano ang gagawin mo at kung ano ang hindi mo dapat gawin. Ang tao hindi alam ang kanyang gagawin sa buhay o kaya nahadlangan siya sa kanyang gustong gawin ay nagpupumilit na makagawa ng sobrang dami mga bagay. At ito ang nagiging dahilan ng kanilang stress, fatigue at conflict. Kasi ang isang tao, kapag hindi niya alam kung ano kanyang gagawin, gagawin niya ang lahat ng nalalaman niyang gawin. Nang nalalaman niyang gawin. Bakit? Kasi hindi niya alam kung ano ba talaga yung dapat niyang gawin sa kanyang buhay. At kung ito man ay nahahadlangan, mga kapatid, nagpupumilit siyang gawin yung lahat na alam niyang gawin hanggang sa siya ay ma-stress, mapatig, at magkaroon ng conflict. Pero tayo mga Kristiyano, alam natin ang lahat ng bagay ay nagkakalakit sa ikabubuti natin. At ito din ang kalooban ng Diyos. Ang lahat ay makakabuti para sa atin. Tandaan natin mga kapatid, ang gusto ng Panginoon sa ating buhay ay puro sa ikabubuti natin. Ito ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Na ang lahat ng bagay na nangyayari sa buhay natin, alam natin, ito'y nagkakalakip sa ikabubuti natin. Sapagat ang gusto ng Panginoon sa ating buhay ay puro kabutihan sa atin. Ang pangatlo po, ang ating pagbabagong anyo ay nagbibigay ng focus sa ating buhay. Sa pamamagitan nito, na isesentro ang iyong pagsisikap at lakas sa mga bagay na mahalaga. Sabi nga ni Efeso 5:17, ito pinag-aralan natin last week. Huwag kayong magpakamangmang. Unawain ninyo kung ano ang nais ng Diyos sa inyo na inyong gawin sa ating buhay. Kung gusto natin magkaroon ng impact ang ating buhay, i-focus mo ito. Huwag mong piliting gawin ang lahat. Huwag mong ipagkakamali ang dami ng aktibidades sa pagiging mabunga. Pwede kang maging abala, pero walang bunga. Naniniwala po ba kayo doon? Gawa ka ng gawa, pero walang bunga. Ano ang saysay nito sa buhay natin? Mas mabuti pa na gumawa ka ng isa na may kabuluhan kaysa gumawa ka ng marami na wala namang saysay at walang karoroonan. Walang ibang mabisa sa pagbibigay halaga sa buhay, kundi yung namumuhay batay sa salita ng Diyos at sa kanyang banal na kalooban. Can you say amen? Hallelujah! Ang pagkaunawa na may pag-asa tayo ay nagbibigay ng motibasyon sa ating buhay. Diba? Kapag meron kang, pagka narinig mo may pag-asa ka, sa sakit na ramdaman na lang. Kapag dinayagnos ka ng cancer, at sinabi sa inang Diyos, sinabi sa inang doktor, may pag-asa ka pa, stage 1 pa lang eh. Diba? Tuwag-tuwa ka sa buhay mo, bakit? Kahit cancer, may pag-asa ka pa. Diba ba? Halimbawa, nawalan ka ng pera. O, pahihiramin kita. May pag-asa na magka-pera. Natutuwa ka, di po ba? Diba? Sino dito walang pera? Ay, lahat may pera. Ito ay nagbubunga. Di po ba? Yung ating motivasyon sa ating buhay. Ito ay nagbibigay sa atin ng pag-asa. Ito po ay nagbubunga ng labis sa sigla at
at sigasin. Walang nakapagpapasigla ng tulad ng isang malinaw na pag-asa mula sa Diyos. Kapag sinabi mo may pag-asa ka, di mo ba tayo sumisigla, tayo sumasaya, tayo lumalakas. Sa isang banda, napapawi ang kasiglahan kapag alam mong wala kang pag-asa. Kapag sinabi sa'yo ng doktor, ay mamamatay ka na. Diba? Ay, wala na pag-asa sa sakit mo, mamamatay ka na. Mamatay ka na bukas. Diba? Napapawi ang kasiglahan ng tao. Diba? Alam natin na kapag tayo may mga problema, diba, napapawi ang ating kasiglahan. Kaya nga po tayo lagi natin ipanalangin sa Panginoon na tayo bigyan ng lakas at sigla sa ating katawan. Ang panghuli mga kapatid, ang ating pagbabagong anyo ay maghahanda sa atin para sa kawalang hanggan. Maraming tao ang nagbubuhos ng kanilang buhay sa paggawa upang makapag-iwan sila ng permanenteng pamana o yung tinatawag na legacy dito sa lupa. Gusto nilang maalala sila ng mga tao kapag patay na sila. Subalit ang talagang mahalaga ay hindi ang sasabihin ng iba tungkol sa iyo, kundi ang sasabihin ng Diyos tungkol sa iyo. Nakalimutan ng mga tao na ang mga tagumpay o katanyagan ay lumilipas. Diba? Kasi minsan ang tao diba? Minsan kasi ang tao, ang kanilang iniisip ay yung kanilang maiiwan dito sa lupa. Kapag ako'y namatay, kasi ginawa ko ito, ginawa ko yun. O nagbigay ako dito, nagbigay ako doon. Tandaan natin, ang lahat ng bagay dito sa mundo ay lumilipas. Ang mga katagumpayan o katanyagan ay lumilipas. Tingnan natin, ang aking dating paboritong si Nora Honor. Dati napakatanyag, superstar. Di ba? Subalit, nawala ito. Diba? Ngayon hindi na siya superstar. Ano na? Super banal. Amen. So, titingnan natin ito mga kapatid. Yung mga records, ito ay nasisira, nasusunog. Diba ba? Hindi nagtatagal, mga kapatid kaibigan. Ang mga reputasyon ay kumukupas. Si Sister Lee napakaganda ngayon. Banat na banat ang kanyang mga balat. Pero tingnan natin after 10 years. Next year. At 20 years. Next year. Next year na? Ito ba? Kung titingnan natin mga kapatid. Kami ni Karudi. Batang-bata pang tingnan ngayon. Pero tingnan natin sa susunod ng mga panahon. Sapagkat ang reputasyon ay pumupupas. Yung ganda nawawala. Tandaan natin. So, kung tayo man ay magaganda ngayon, maganda pa rin tayo. Kaya lamang mga kapatid, tingnan mo kung ano ang magiging mukha mo sa susunod. Alam niyo, nung pinag-aaralan ko ito, parang ako'y napawi ang aking kasiyahan. Sabi ko, Panginoon, Ayoko na magtatagay. Ayoko Ayoko na. Panginoon. Sipin mo, di ba? Kaganda-ganda, eto tayo ngayon. Kayo tala ngayon. Eto kayo ngayon. Di po ba? Sa susunod na panahon, tingnan nyo naman ang mukha ng matanda. Lukot na. No? Pero matandang ito, talaga namang, ewan. Ito naman ay lupot ng tulog. Ayoko na. Nasa heaven na ako. Doon pagkagano. Amen. Sapagkat ang lahat ng bagay ay nawawala. At ang mga parangal ay nakakalimutan. Di po ba? Tingnan natin si Marcos. Si Marcos ay napakatanyag na tao dahil napakatalino ni Marcos. At maraming nagawa sa bansa. Bawa ko kay Marcos. Dahil si Marcos kasi ay maraming nagawa sa Pilipinas. Oh, maka Marcos pala, Karoli. Siya yung ginawa sa Marcos Highway ng rebulto. No? Subalit, nang siya ay mawala na sa mundo, anong ginawa sa rebulto? Pinagsisira. At ngayon po, pag pupunta kayo sa Baguio, doon kayo sa anak ko tumuloy, makikita nyo, meron pa ano, no?
Makikita nyo na wala na ito. Maski ito wala na. Bakit? Eh kasi nga, patay na siya eh. Di po ba? Patay na. Yung dating tanyag na pinararangalan, iginagalang, kinatatakutan ng tao ay patay na. Nawala na ang parangal sa kanya. Nakalimutan na ng tao eh. Meron po ba bumabangit sa inyo ng Marcos? Maski nga yata Cory, wala na eh. Di po ba? Sapagkat ang mga ganitong klase ng parangal ay nakakalimutan na. Basta ang tayo namatay na. Tandaan natin. Basta namatay na. Si Pastor Alice nga lang, wala nang kumukumusta sa inyo eh. Pero bang nagsasabi, Pastora, kumusta na si Pastor Alice? Kapag may nakamusta, Pastora, sabihin niyo sa akin. Si Ramel, sabi niya, hindi ako nakapag-record kasi lagi daw ako wala. Kasi baka kumusta ni Pastor. So ang mabuhay para makapag-iwan ng isang makalupang pamana ay isang hangaring kapos ang pananaw. Hindi ito ang dapat nating asamin sa buhay. Hindi kayo nilagay sa lupa para lamang maalala ng iba. Inilagay ka rito upang makapaghanda ka para sa kawalang hanggan. No? Isang araw, ikaw at ako ay tatayo sa harap ng Diyos at magkakaroon tayo ng final na pagsusulit bago tayo pumasok sa kawalang hanggan. Kaya mag-aral tayo mabuti kasi bago tayo pumasok sa kawalang hanggan, meron tayong final exam. Sabi ng Romans 14:10, tayong lahat ay harap sa hukuman ng Diyos. Kaya't lahat tayo ay magbibigay sulit sa Diyos. Salamat! Gusto ng Diyos na pumasa tayong lahat sa test. Kaya ibinigay niya ang kanyang anak na si Jesus upang ang sino mang sa kanya sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya lang mga kapatid, ang tanong, gusto mo bang makapasa sa final exam? Amen. Ang lahat na sumagot ng amen ay pumalakpak sa Diyos. Glory to the living God. Amen. So kung gusto natin pumasa sa final exam ng Panginoon, hanapin din natin siya ng totohanan. And I would say, God bless. Praise the Lord. Dahil